Isang malawak na kapatagan, puno ng tuyong buto na inulanan ng araw, ay nakalugmok sa ganap na katahimikan. Walang hangin, walang buhay. Ngunit bigla, may tunog na lumitaw. Ang mga buto ay nagsimulang gumalaw, dahan-dahang nagkakabit, habang ang laman at balat ay bumabalot sa kanila. Sa isang iglap, isang buong hukbo ang tumayo, buhay at humihinga. Parang eksena sa isang horror o sci-fi na pelikula, hindi ba? Ngunit ito ay isang makapangyarihang pangitain mula sa Biblia, libu-libong taon na ang nakalipas at kamangha-mangha may malalim itong kaugnayan sa buhay mo ngayon. Si Ezekiel ay nasa matinding pagsubok. Isipin mo ito, siya ay isang propeta, ngunit malayo sa kanyang bayan. Nabubuhay sa pagkakatapon sa isang banyagang lupain. Ang kanyang mga kababayan, ang mga Israelita, ay natalo at binihag, dinala sa Babylonia. Iniwan nila ang lahat ng kanilang mahalaga at pamilyar. Para bang gumuho ang kanilang buong pagkatao, mga pamilyang pinaghiwalay, ang banal nilang templo na winasak, at ang minamahal nilang lupain ay sinakop ng dayuhan. Isipin ang kanilang dalamhati at pangungulila. Marami ang naniwalang ito na ang katapusan. Sinabi nila sa kanilang sarili, iniwan na tayo ng Diyos, wala ng pag-asa. Sa gitna ng ganitong pagkawasak, pinili ng Diyos na kumilos. Mayroon siyang mahalagang mensahe na kailangang iparating at si Ezekiel ang pinili upang maging kanyang tinig. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi lamang ipapahayag sa salita. Nais ng Diyos na ito ay maipakita sa isang pangitain na hindi nila makakalimutan. Kaya naman nagsimula ang isang kamangha-manghang tagpo. Sa isang tila pangkaraniwang araw, nang walang babala, biglang nadama ni Ezekiel ang kapangyarihan ng Panginoon. Naranasan mo na ba iyon? Ang pakiramdam na may ipapakita ang Diyos sa iyo, isang bagay na makapagbabago ng lahat? Dinala ng Espiritu ang propeta sa isang lugar na parang bangungot. Sa kanyang harapan, isang napakalawak na lambak ang bumungad, hindi puno ng buhay, kundi isang lambak ng kamatayan, isang dagat ng buto, tuyong-tuyo, nagkalat na tila iniwan ng isang napakalaking sinaunang labanan. Walang anumang tunog, walang huni ng ibon, walang kulisap, tanging ang mahinang ihip ng hangin sa pagitan ng mga buto ang maririnig. Marahil ay dumaloy ang ginaw sa katawan ni Ezekiel habang nakatayo siya roon. Ano ang kahulugan nito? Bakit siya dinala ng Diyos sa ganitong lugar? Wala pa siyang sagot. Ngunit malapit na niyang masaksihan ang isa sa pinakadakilang himala sa kasaysayan ng kasulatan. Ang lambak na ito ay hindi lamang isang madilim na tanawin. Ito ay isang larawan ng kalagayan ng mga Israelita. Patay sa espiritu, nawala ng pag-asa, tila nalimutan na ng Diyos. Ngunit ipapakita ng Diyos na kahit sa pinakamadilim na kalagayan, kaya niyang magbigay ng bagong buhay. At higit pa roon, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay may kaugnayan sa atin ngayon. Ilang beses na ba tayong nakadama ng kawalan ng pag-asa, parang tuyong mga buto na iniwan sa disyerto? Ngunit maghintay ka lamang at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos sa lambak na ito. Sapagkat kung nagawa niya ito noon, magagawa rin niya ito sa iyong buhay ngayon. Handa ka na bang masaksihan ang imposible? Naroon si Ezekiel sa gitna ng malawak na lambak na puno ng pagkawasak. Ang nakakabinging katahimikan ay napupuno lamang ng malamig na paghihip ng hangin sa mga buto. Tumitibok ang kanyang puso, ang kanyang isipan ay naguguluhan sa kanyang nakikita. At sa gitna ng takot at pagkamangha, isang makahulugang tanong ang ibinulong sa kanya ng Diyos. Anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Isipin ang bigat ng tanong na iyon. Hindi lang nito hinahamon ang lohika kundi pati na rin ang batas ng kalikasan. Mga tuyong buto, matagal nang wala sa mundo, muling mabubuhay, tila imposibleng mangyari, hindi ba? Ngunit si Ezekiel
ay hindi isang karaniwang saksi. Nasaksihan na niya noon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya alam niya na kapag ang Diyos ang kumilos, ang imposible ay nagiging posible. Sa halip na agad iwaksi ang posibilidad ng buhay na muling bumangon, sumagot si Ezekiel ng may kahangahangang karunungan, "O Panginoong Diyos, ikaw lamang ang nakaaalam." Para bang sinasabi niya, "Panginoon, kung batay lamang sa kakayahan ng tao, masasabi kong imposible ito. Ngunit hindi ka limitado ng aming hangganan. Kung itinatanong mo ito, tiyak na may plano ka. Ano ang nais mong gawin?" Ang sagot ni Ezekiel ay may mahalagang aral para sa atin. Ilang beses tayong humaharap sa mga sitwasyong tila wala ng solusyon. Isang pagsasamang sa tingin natin ay hindi na maaayos, isang pangarap na matagal nang nakalimutan, isang sakit na idineklarang walang lunas, isang suliraning pinansyal na parang hindi na malalagpasan. Ito ang ating mga lambak ng tuyong mga buto. At sa mga pagkakataong ito, lumalapit ang Diyos at nagtatanong, "Maaari pa bang magkaroon ng buhay?" Karaniwan nating sagot ay alinman sa pag-aalinlangan o pagkainis. Ano pong sinasabi niyo, Diyos? Hindi mo ba nakikita na imposible ito? Ngunit paano kung tulad ni Ezekiel ang ating sagot ay, "Ikaw lamang ang nakaaalam"? Ang tanong ng Diyos ay hindi lang tungkol sa muling pagbuhay ng mga tuyong buto sa isang limot na lambak. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa. Hinahamon tayo nito na maniwala na kayang gawin ng Diyos ang hindi natin maisip. Inaanyayahan tayong tumingin lampas sa ating sariling limitasyon at makita ang posibilidad ng isang himala sa pamamagitan niya. Isipin mo ang bahagi ng iyong buhay na tila wala ng pag-asa, ang relasyong hindi mo na sinisikap ayusin, ang pangarap na itinuring mong hindi na maaabot, ang sitwasyong sinasabing wala ng lunas. Paano kung tinatanong ka ngayon ng Diyos, "Maaari pa bang magkaroon ng buhay?" Ang tanong na ito ay isang makapangyarihang paalala na walang bagay ang lampas sa kakayahan ng Diyos na magpanumbalik. Inaanyayahan tayo nitong palawakin ang ating pananampalataya at magtiwala sa Kanya kahit mukhang imposible ang lahat, sapagkat sa huli, ang sagot sa tanong na ito ay hindi nakabatay sa ating sitwasyon o sa posibilidad ng tagumpay. Hindi rin ito nakasalalay sa ating sariling pananampalataya. Ito ay ganap na nakadepende sa kapangyarihan at layunin ng Diyos. Kaya paano mo sasagutin ang tanong ng Diyos kung itinatanong niya ito sa iyo ngayon? Magkakaroon ka ba ng kababaang loob at pangunawa tulad ni Ezekiel upang sabihin, "Ikaw lamang ang nakaaalam"? O agad mo bang isasara ang iyong puso sa posibilidad ng isang himala? Tandaan, sa Diyos, ang imposible ay simula pa lamang. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mga bahagi ng iyong buhay na tila pinakawalang pag-asa. Ang hinihiling niya lamang ay manatili tayong bukas sa posibilidad ng kanyang mga himala. Ngayon, humanda ka sa pinakakamangha-manghang bahagi ng kwento. Ang Diyos, ang may lalang ng lahat, ang makapangyarihan, ay nagbigay kay Ezekiel ng isang utos na sa paningin ng sino mang tagamasid ay lubhang katawa-tawa, magpahayag sa mga buto, magsalita sa kanila. Isipin ang eksena, si Ezekiel mag-isa sa isang tigang at patay na lambak, napapalibutan ng hindi mabilang na tuyong buto at inuutusan siyang kausapin ang mga ito. Kung may ibang nakakita sa kanya, tiyak na iisipin nilang nasisiraan siya ng bait. Magsalita sa mga buto, napakahibang. Ngunit hindi nag-alinlangan si Ezekiel, hindi siya nakipagtalo sa Diyos tungkol sa tila kabaliwan ng utos. Sa halip siya ay sumunod, sinimulan niyang ipahayag ang mga salitang ibinigay sa kanya ng Diyos. "O tuyong mga buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon." Isipin ito, ang nag-iisang tinig ni Ezekiel, umaalingaw-ngaw sa lambak,
nagsasalita sa isang tagapakinig na sa paningin ng tao ay imposibleng makinig o tumugon. Isang hindi kapani-paniwalang tagpo kahit pa sa isang propetang sanay na sa mga pambihirang bagay. At dito, may isang makapangyarihang aral para sa atin. Minsan, inuutusan tayo ng Diyos na gawin ang mga bagay na sa paningin ng mundo ay walang saysay, magsalita ng pag-asa sa gitna ng kawalan, maniwala sa kagalingan kahit sinabi ng doktor na wala ng lunas, magtiwala sa pagbabago kahit ang lahat ay nagsasabing huli na ang lahat. Ngunit sa mismong mga sandaling ito, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos kahit hindi natin ganap na nauunawaan, dito nagaganap ang mga himala, sapagkat ang salita ng Diyos, kapag sinalita ng may pagsunod at pananampalataya, ay may kapangyarihang magbigay buhay kahit sa bagay na tila ganap ng wala. At ang sumunod na nangyari ay tunay na kamangha-mangha. Ang mga buto ay tumugon. Biglang may ingay, isang lagitik na tunog na marahil ay nagpagulat kay Ezekiel. Ang mga buto ay nagsimulang gumalaw, dahan-dahang nagkakabit. Para itong isang eksena mula sa isang pelikulang horror na pinaandar pabalik. Ang mga buto sa hita ay kumokonekta sa tamang bahagi, ang mga tadyang ay pumupwesto sa kanilang lugar, at ang mga bungo ay dumikit sa kanilang gulugod. Ang tagpong ito ay nagpapatunay ng isang malalim na katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag ito'y ipinahayag ng may pagsunod. Kahit gaano pa kalungkot, kalanta o kawalang pag-asa ang isang sitwasyon, kayang bigyang buhay ng Diyos ang anumang tila patay na. Isipin mo ang mga bahagi ng iyong buhay na tila kasing tuyo ng mga butong iyon. Marahil ay isang relasyong mukhang hindi na maayos o isang pangarap na itinago mo ng napakatagal na halos nakalimutan mo nang ito'y minsang umiral. Baka nahaharap ka sa isang suliraning pinansyal na parang hindi na malulutas o isang laban sa adiksyon na paulit-ulit mong sinusubukang talikuran ngunit patuloy kang nadadapa. Paano kung tinatawag ka ng Diyos na ipahayag ang kanyang buhay na salita sa mga sitwasyong ito? Kahit parang walang saysay, kahit walang anumang senyales ng pagbabago. Madaling panghinaan ng loob kapag nasa gitna tayo ng ating sariling lambak ng tuyong mga buto. Napakadali nating sumuko sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ipinapakita ng kwento ni Ezekiel na walang anumang kalagayan ang hindi kayang buhayin ng Diyos. Tunay ngang parang kahibangan ang magsalita sa tuyong mga buto. Pero hindi ba't ito ang palaging pattern na makikita natin sa Biblia? Si Noe ay nagtayo ng arka sa tuyong lupa. Si Moises ay hinati ang dagat na pula gamit lamang ang tungkod. Si Josue ay nagmartsa sa paligid ng Jericho. At si Gideon ay sinadyang paliitin ang kanyang hukbo bago ang isang labanan. Sa bawat pagkakataon, ang pagsunod sa tila walang saysay na utos ng Diyos ang siyang nagbukas ng daan para sa isang kahangahangang himala. At ang parehong posibilidad ay umiiral din sa ating buhay ngayon. Paano kung simulan nating ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa ating sariling mga lambak ng kawalan? Isipin kung anong maaaring mangyari kung sasabihin natin ang kanyang salita sa mga sitwasyong parang wala ng pag-asa, kung ipapahayag natin ang buhay sa mga lugar na tila pinaghaharian ng kamatayan, at ideklara ang tagumpay sa gitna ng isang tila siguradong pagkatalo. Tandaan, ang salita ng Diyos, kapag sinalita ng may pananampalataya at pagsunod, ay may pambihirang kakayahang baguhin kahit ang pinakamahirap na sitwasyon. Huwag maliitin ang epekto ng malinaw na pagpapahayag ng itinakda ng Diyos. Kahit na tila salungat ito sa lahat ng nakikita mong realidad. Sino ang nakaalam? Baka, tulad ni Ezekiel, marinig mo rin ang isang kaluskos, isang pagkilos sa iyong buhay, ang tunog ng dating patay na bumabalik sa buhay, ang tunog ng tila imposibleng mga pangarap na nabubuo muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
Ang pagbabagong naganap sa lambak ng tuyong mga buto ay hindi biglaan. Ito ay isang unti-unting paghahayag na nagpapakita kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Tingnan natin ang kamangha-manghang pag-unlad na ito. Una, ang mga buto ay nagsimulang magbuklod. Isang malakas na ingay ang pumailan lang sa lambak habang ang di mabilang na mga buto ay gumalaw, nag-umpugang muli at nagkabit-kabit. Parang isang dambuhalang palaisipan na nabubuo sa harap ng mga mata ni Ezekiel. Ang mga buto sa hita ay kumukonekta sa balakang. Ang mga gulugod ay umaayon. Ang mga tadyang ay dumikit sa kanilang wastong lugar. Isang eksenang parehong nakakakilabot at kamangha-mangha. Pagkatapos, lumitaw ang mga litid at kalamnan. Unti-unting bumalot ang mga ito sa nabuo ng mga kalansay. Para itong isang mabilisang demonstrasyon ng anatomiya mula sa dating tuyong buto. Lumitaw ang hugis at estruktura, isang palatandaan ng nalalapit na pagkilos. At sa wakas, nabalot sila ng balat. Ang dating isang tanawin ng mga hubad na buto at litid ay naging kumpletong mga katawan, libu-libong katawang nakahandusay sa buong lambak na para bang mahimbing na natutulog. Ang aral na ito ay nagbibigay liwanag sa isang mahalagang aspeto ng paraan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Bihira tayong makakita ng biglaan at agarang pagbabago o isang himala na naganap sa isang iglap. Mas madalas ito ay isang unti-unting proseso, hakbang-hakbang, patong-patong, kung saan ang Diyos ay muling bumubuo, nagbabalik at nagbibigay ng bagong sigla. Isipin ito sa konteksto ng ating espiritual na paglago. Ang paglapit sa Diyos ay hindi karaniwang nagre-resulta sa isang agarang at kumpletong pagbabago. Sa halip ito ay isang paglalakbay. Sa simula, ang mga pundasyon ng ating pananampalataya ay nabubuo tulad ng mga butong unti-unting nagkakabit. Nagsisimula tayong maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo ng Ebanghelyo. Natututo tayong manalangin, magbasa ng kasulatan at bumuo ng disiplina sa ating espiritual na buhay. Pagkatapos, lumalakas at nagiging mas matibay ang ating pananampalataya, katulad ng pagbuo ng mga kalamnan at litid. Ang ating mga paniniwala ay inilalapat sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Tayo ay sinusubok at sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lalo tayong tumatatag. Sa huli, ang ating bagong pagkatao kay Kristo ay nagiging malinaw tulad ng balat na bumabalot sa katawan. Nagbabago ang ating pagkatao, nagiging mas maayos ang ating mga relasyon at lumalawak ang ating impluensya. Ngunit kahit matapos ang pambihirang pagbabagong ito, may isang mahalagang bahagi na wala pa, ang hininga ng buhay. Ito ay isang paalala na gaano man natin sikaping lumago o magbago. Ang tunay na buhay ay nagmumula lamang sa Diyos. Hindi natin ito kayang likhain sa ating sarili. Ang mabagal na prosesong ito ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis at pagtitiyaga. Minsan, nagiging mainipin tayo sa ating sariling paglago o sa pagbabago ng iba, nais nating makakita agad ng resulta. Ngunit madalas pinipili ng Diyos na kumilos ng dahan-dahan, unti-unti, sa tamang panahon. Dahil dito, tayo ay may pag-asa. Marahil ikaw ay nasa simula pa lamang ng iyong espiritual na paglalakbay, pakiramdam mo'y kasing layo at kasing walang saysay ng mga nagkalat na buto. O maaaring ikaw ay nasa gitna ng proseso, nakikita mo na ang estruktura, ngunit hindi mo pa lubos na nauunawaan kung ano ang nais gawin ng Diyos sa iyong buhay. Anuman ang iyong kalagayan, maaari kang makasiguro na ang gawain ng Diyos sa iyo ay hindi pa tapos. Patuloy kanyang hinuhubog at hinuhugis. Ang kwentong ito ay nagbibigay rin ng aliw sa mga nananalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Maaring isang anak na lumayo sa pananampalataya, isang asawang hindi naniniwala,
o isang kaibigang patuloy na nakikipaglaban sa adiksyon. Kahit na tila walang nakikitang pagbabago, maaaring tahimik na kumikilos ang Diyos. Dahan-dahang binubuo ang mga piraso, inihahanda ang daan para sa isang mas kapansin-pansing pagbabago. Ang mensahe ay malinaw, huwag mawalan ng loob sa gitna ng proseso. Huwag husgahan ang gawain ng Diyos bago pa ito matapos. Magpatuloy kang magtiwala, sumunod at ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, sapagkat ang Diyos na muling bumuhay ng isang hukbo mula sa lambak ng tuyong mga buto ay tiyak na kayang tapusin ang dakilang gawaing sinimulan niya sa iyo at sa mga taong ipinapanalangin mo. At ngayon, narating natin ang pinakamataas na bahagi ng kwento, ang pinakamakapangyarihan at kamanghamanghang sandali. Nasaksihan ni Ezekiel ang isang kahindik-hindik na tanawin, libu-libong katawan, buo na at may tamang hugis, nakahandusay sa buong lambak. Subalit may isang malaking kakulangan, wala silang buhay, wala silang hininga, wala silang pintig ng puso. Doon iniutos ng Diyos kay Ezekiel ang susunod na nakakagulat na utos. Magpahayag ka sa Espiritu, magpahayag ka anak ng tao, at sabihin mo sa Espiritu, ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Mula sa apat na hangin, o Espiritu, dumating ka at hingahan ang mga napatay na ito upang sila'y mabuhay. Minsan pa hindi nag-aalinlangan si Ezekiel. Agad siyang sumunod at tumawag sa Espiritu, ang mismong hininga ng buhay. At sa kanyang harapan, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Ang hininga ng buhay ay pumuno sa mga katawan na dati walang sigla. Ang dating katahimikan ay napalitan ng tunog ng libu-libong katawan na muling humihinga, gumagalaw at bumabangon. Sa isang iglap, isang napakalaking hukbo ang nakatayo, handang-handa. Ang lambak na dating puno ng kamatayan at pagkawasak ay napuno ng buhay, galaw at lakas. Ang lupa ay umuga sa kanilang mga yapak, ang kanilang mga tinig ay pumuno sa hangin, at ang buong kapaligiran ay muling nabuhay. Ang kwento ng tuyong mga buto ay hindi lamang isang himala noong sinaunang panahon. Ito ay isang mensahe ng pag-asa, muling pagsilang at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Hindi niya tayo iniiwan sa ating pagkasira, hindi siya natatakot sa ating kawalan ng pag-asa. Sa kanyang tamang panahon, sa kanyang makapangyarihang salita at sa kanyang banal na espiritu, kayang-kaya niyang muling buhayin ang anumang patay sa ating buhay. Ano ang tuyong mga buto sa iyong buhay ngayon? Ano ang bahagi ng iyong buhay na tila wala ng pag-asa? Handa ka bang ipahayag ang salita ng Diyos at tumawag sa kanyang espiritu? Sapagkat ang Diyos na muling bumuhay ng isang hukbo mula sa lambak ng tuyong mga buto ay ang parehong Diyos na handang buhayin ang iyong puso, iyong pananampalataya at iyong hinaharap. Ang makasaysayang pangyayaring ito ay nagpapahayag ng isang malalim at mahalagang katotohanan. Ang pagkakaroon ng tamang istruktura o tamang anyo na may lahat ng bahagi sa tamang lugar ay hindi sapat. Kung wala ang hininga ng Diyos, kung wala ang kanyang espiritu na nagbibigay buhay sa atin, mananatili tayong walang sigla, mga kongregasyong walang kapangyarihan, mga mananampalatayang hindi epektibo. Pag-isipan kung paano ito nauugnay sa ating espiritual na buhay. Gaano kadalas nating inuuna ang panlabas na pagsunod sa mga alituntunin. Maaaring regular tayong dumadalo sa simbahan, nag-aaral ng salita ng Diyos at lumalahok sa ministeryo. Subalit, kung wala ang nananahang espiritu ng Diyos, ang lahat ng ito ay katulad lamang ng mga bangkay sa lambak. Buo ang anyo, ngunit walang tunay na buhay. Ito ay isang malinaw na paalala ng ating ganap na pagdepende sa Diyos. Anuman ang ating pagsisikap o kahit gaano natin subuking gawing perpekto ang ating panlabas na imahe, ang tunay na buhay ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang kanyang espiritu
ang nagpapalakas, nagpapabago at nagbibigay sa atin ng kakayahang maging mabisa sa kanyang kaharian. Ang prinsipyong ito ay mahalaga rin sa pag-unawa sa muling pagbabangon, maging sa personal o sa pangkalahatang antas. Minsan, ang ating mga simbahan, ministeryo at maging ang ating personal na buhay ay maaaring tulad ng lambak bago dumating ang hininga ng buhay. Maaring nasa tamang ayos ang lahat, ngunit kulang sa kapangyarihan at sigla. Ang kailangan natin ay hindi mas marami pang programa, gawain o pagsisikap ng tao, kundi ang nakapagpapasiglang hininga ng Espiritu ng Diyos. Mahalagang mapansin na aktibong isinama ng Diyos si Ezekiel sa pagbabagong ito. Bagamat kayang-kaya ng Diyos na direktang magbigay ng buhay sa mga butong iyon, pinili niyang gumamit ng kanyang lingkod. Ipinapakita nito na habang ang buhay ay nagmumula lamang sa Diyos, madalas niyang ginagamit ang tao bilang kasangkapan ng kanyang kapangyarihang nagbibigay buhay. Ang pagkaunawang ito ay may malaking epekto sa ating pananaw sa panalangin at ministeryo. Kapag tayo ay nananalangin para sa muling pagbabangon, namamagitan para sa mga naliligaw o naglilingkod sa mga sugatan at wasak, ginagaya natin si Ezekiel, hinihiling ang Espiritu ng Diyos na magbigay ng buhay. Pag-isipan ang mga bahagi ng iyong buhay na tila walang sigla o hindi nagbubunga. Maaring ito ay iyong pagsasama bilang mag-asawa, ang iyong trabaho, ang iyong papel sa simbahan, o ang iyong personal na paglalakbay sa pananampalataya. Marahil naging masigasig ka sa paggawa ng tama, ngunit may kulang pa rin. Baka hindi karagdagang pagsisikap ang kinakailangan, kundi mas malakas na presensya ng Espiritu ng Diyos. Isipin kung magsisimula tayong manalangin tulad ni Ezekiel. Halika, banal na Espiritu, at huminga ng buhay sa sitwasyong ito. Magbigay ng buhay kung saan may kamatayan, lakas kung saan may kahinaan, pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa. Ito ang uri ng panalangin na masigasig na sinasagot ng Diyos. Tandaan, ang parehong Diyos na bumuhay sa tuyong mga buto sa lambak ay handang huminga ng bagong buhay sa iyo ngayon. Nais niyang muling pag-alabin ang iyong sigasig, ibalik ang iyong pag-asa at buhayin ang iyong ministeryo. Ang hinihiling lamang niya ay tayo ay maging bukas, handa at taus-pusong naghahangad ng kanyang presensya. Naway maging tulad tayo ni Ezekiel, hindi lamang tatanggap ng hininga ng buhay ng Diyos, kundi ipapahayag din ito sa iba upang makita natin ang kanyang kapangyarihang nagpapabago sa ating panahon. Matapos ang kamanghamanghang pangyayari ng muling pagkabuhay ng tuyong mga buto, tiniyak ng Diyos na lubos na nauunawaan ni Ezekiel ang malalim na kahulugan ng pangitain. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan nito na may mensaheng hindi lamang para sa mga Israelita noon, kundi pati sa atin ngayon. Tao, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, ang mga butong ito ay kumakatawan sa buong sambahayan ng Israel. Isipin ang lalim ng epekto ng mga salitang ito sa propeta. Ang mga tuyong butong iyon na tila wala ng pag-asa ay sumisimbolo pala sa hinirang na bayan ng Diyos. Lalo pang lumalim ang mensahe ng sinabi ng Diyos. Tunay ngang sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, naglaho na ang aming pag-asa, lubos na kaming nahiwalay. Ang pahayag na ito ay naglalantad ng matinding emosyonal at espiritual na dalamhati ng mga Israelita noong panahong iyon. Sila ay itinapon sa ibang bayan, ang kanilang templo ay nawasak, at pakiramdam nila ay pinabayaan na sila ng Diyos. Wala na silang pag-asa tulad ng tuyong mga buto. Walang kinabukasan, walang layunin. Naranasan mo na bang makadama ng ganitong kawalan ng pag-asa? Marahil ay dumadaan ka sa isang panahon kung saan tila lahat ay nagkakagulo. Ang iyong mga pangarap ay nasira. Ang iyong mga relasyon ay bumabagsak. Ang iyong pananampalataya ay nanghihina para kang katulad ng mga sinaunang Israelita.
tuyot, nalulumbay at ganap na nag-iisa. Ngunit ang mensahe ng Diyos ay hindi lamang basta kinikilala ang kanilang hinagpis. Kanyang ipinahayag, kaya manghula ka at sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at iaahon ko kayo mula sa inyong mga libingan, aking bayan, at ibabalik ko kayo sa lupain ng Israel. Anong makapangyarihang pangako, hindi lamang kinikilala ng Diyos ang matinding kalagayan ng kanyang bayan, kundi nangangako rin siya ng ganap na muling pagbuhay. Ipinangako niyang iaahon sila mula sa kanilang libingan, hindi lamang sa pisikal kundi pati sa emosyonal at espiritual, at ibabalik sila sa kanilang lupain. Para sa mga Israelita, ito ay nangangahulugang pagbabalik mula sa pagkakatapon at panibagong sigla bilang isang bansa. Para sa atin ngayon, ito ay nangangahulugan ng katapatan ng Diyos na iligtas tayo mula sa kailaliman ng ating kawalan ng pag-asa upang pag-alabin muli ang ating buhay kapag tayo ay ganap ng natuyot sa loob. Dagdag pa rito, sinabi ng Diyos, ipapasok ko ang aking espiritu sa inyo at kayo ay mabubuhay at ibabalik ko kayo sa inyong lupain at inyong malalaman na ako, ang Panginoon, ang nagsalita at gumawa nito. Sa puso ng pangakong ito ay hindi lamang isang pisikal na pagpapanumbalik, kundi isang malalim na panloob na pagbabago. Layunin ng Diyos na ilagay ang kanyang espiritu sa kanyang bayan, na nagpapahiwatig ng isang malapit at matibay na ugnayan sa kanya na hindi nakasalalay sa panlabas na kalagayan. Para sa mga Kristiyano, ito ay tuwirang nauugnay sa gawain ni Hesukristo at sa pananatili ng banal na espiritu sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, itinataas tayo ng Diyos mula sa libingan ng kasalanan at espiritual na kamatayan. Binibigyan niya tayo ng bagong buhay, hindi lamang sa simbolikong paraan, kundi sa tunay at makapangyarihang paraan, sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nananahan sa atin. Ano ang pinakahangarin ng mga pangakong ito? At inyong malalaman na ako, ang Panginoon, ang nagsalita at nagsakatuparan nito. Ang pagpapanumbalik, ang pagbabalik ng buhay, at ang pagpapalakas sa pamamagitan ng Espiritu ay lahat may layuning ipakita kung sino ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan, katapatan, at walang hanggang pag-ibig sa kanyang bayan. Ipinapakita nito na ang mga himala sa ating buhay, gaano man kaliit o kalaki, ay hindi lamang para sa ating kapakinabangan kundi upang ihayag ang kalikasan at lakas ng Diyos. Kapag iniligtas niya tayo mula sa tila imposibleng kalagayan, kapag binuhay niya ang mga bahagi ng ating buhay na akala natin ay hindi na maibabalik, siya ay nagpapakilala, hindi lamang sa atin kundi sa lahat ng nakapaligid sa atin. Pag-isipan mo kung ano ang kahulugan nito sa iyong sariling buhay. Isaalang-alang ang tila wala ng pag-asang sitwasyon, ang nasirang relasyon o ang matagal mo nang binitawang pangarap. Paano kung ang mga ito ay mga pagkakataon upang ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihang magpanumbalik? Isipin mo kung sa pamamagitan ng iyong sariling muling pagbuhay, nais ng Diyos na ipakita ang kanyang presensya hindi lamang sa iyo kundi pati sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pangitain tungkol sa tuyong mga buto ay isang makapangyarihang paalala na walang anuman ang lampas sa abot ng mapagpagaling na kamay ng Diyos. Walang kalagayan na sobrang madilim, walang pusong sobrang matigas at walang buhay na sobrang wasak na hindi kayang buhayin muli ng Diyos. Higit pa sa pagbabalik lamang sa dati, itinuro ng pangitaing ito na ang ating pagpapanumbalik ay may mas mataas na layunin upang parangalan ng Diyos at ipakita ang kanyang kadakilaan sa sanlibutan. Tularan natin ang mga Israelita at hayaang itaas tayo ng Diyos mula sa ating kawalan ng pag-asa. Punuin tayo ng kanyang espiritu at gawing patotoo ng kanyang kapangyarihan at walang hanggang pag-ibig ang ating mga kwento ng muling pagbuhay.
Ang pangitain ng tuyong mga buto ay hindi lamang nagpapakita ng kakayahan ng Diyos na buhayin ang patay. Ito ay naglalaman ng isang malalim at malawakang pangako ng ganap na pagpapanumbalik. Hindi lamang ipinangako ng Diyos na bubuhayin ang tuyong mga buto, kundi tiniyak din niya ang ganap na pagbabalik ng kanyang bayan sa kanilang lupain at tungkulin. Narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at iaahon ko kayo mula sa inyong mga libingan, aking bayan, at ibabalik ko kayo sa lupain ng Israel. Ang pahayag na ito mula sa Diyos ay puno ng kahulugan at pag-asa. Nagpapakita na ang ating paglalakbay mula sa ating personal na libingan ay hindi lamang pagtakas, kundi isang muling pagkabuhay mula sa mga kalagayang tila kasing tiyak ng kamatayan mismo. Para sa mga Israelitang nabubuhay sa pagkakatapon, ang pangakong makabalik sa kanilang lupain ay higit pa sa isang pisikal na pagbabalik. Ito ay kumakatawan sa muling pagtatatag ng kanilang pagkakakilanlan bilang hinirang na bayan ng Diyos, ang pagpapanibago ng kanilang banal na tipan, at ang pagkakataong muling maisabuhay ang kanilang itinakdang kapalaran. Pag-isipan ang lalim ng pangakong ito. Hindi lamang ito tungkol sa munting pagbabago o pag-aayos ng kaunti, kundi isang ganap na pagbabago ng kanilang kalagayan, isang pagpapanumbalik na kasing lawak ng pag-ahon mula sa libingan patungo sa bagong buhay. Para sa atin ngayon, ang pangakong ito ay may malalim at personal na kahulugan. Marami sa atin ang nakaranas sa isang punto ng ating buhay na para tayong nasa isang libingan, maaring dahil sa depresyon, pagkagumon, sirang relasyon, kabiguan sa trabaho o espiritual na krisis. Tinitiyak ng Diyos na kaya at nais niya tayong iahon mula sa mga kalalimang ito. Ngunit hindi natatapos ang pangako sa simpleng pagliligtas sa atin mula sa ating mga pagsubok. Ipinapangako ng Diyos na ibabalik niya tayo sa ating lupain, isang lugar ng pagpapala, layunin at matalik na kaugnayan sa Kanya na siyang orihinal niyang nilayon para sa atin. At ipapasok ko ang aking espiritu sa inyo at kayo ay mabubuhay. Ito ang buod ng pangako ng Diyos tungkol sa pagpapanumbalik. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabago ng ating panlabas na kalagayan, kundi tungkol sa isang malalim na panloob na pagbabago. Ipinangako ng Diyos na pupunuin niya tayo ng kanyang espiritu, ang bukal ng tunay na buhay para sa mga Kristiyano. Ito ay tuwirang nauugnay sa gawain ni Hesukristo at sa kaloob ng banal na espiritu. Sa pamamagitan ni Kristo, hindi lamang natin tinatanggap ang kapatawaran, kundi tinatanggap din natin ang mismong buhay ng Diyos. Ang banal na espiritu na nananahan sa atin ang nagsisilbing tatak ng ating ganap na pagpapanibago, nagbibigay sa atin ng kakayahang mabuhay ayon sa masaganang buhay na ipinangako ni Jesus. Ang pangakong ito ng pagpapanumbalik ay saklaw ang bawat aspeto ng ating buhay, espiritual, emosyonal, panlipunan at pisikal. Ang layunin ng Diyos ay hindi pansamantalang lunas o panlabas na pag-aayos lamang. Nais niya ang ganap na pagpapanumbalik upang ibalik tayo sa orihinal niyang plano para sa ating buhay. Pag-isipan kung ano ang kahulugan nito para sa iyo. Marahil may mga bahagi ng iyong buhay na tila hindi na maibabalik. Mga relasyong mistulang tuluyang nasira, mga pangarap na matagal nang naglaho, mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Ang pangako ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng ito. Ipinapahayag na kaya niya itong gawing bago at buo muli. Gayunpaman, ang paraan ng pagpapanumbalik ng Diyos ay maaaring hindi ayon sa ating inaasahan. Minsan, sa halip na basta kumpunihin ang sira, pinipili ng Diyos na lumikha ng isang bago at higit na mabuti. Isaalang-alang ang kwento ni Jose mula sa lumang tipan. Hindi lamang siya pinalaya ng Diyos mula sa bilangguan, dinala siya sa isang antas ng kapangyarihan na lampas sa kanyang pinakamalalim na pangarap.
Katulad nito, ang pangako ng Diyos ng pagpapanumbalik ay humihimok sa atin na huwag makontento sa karaniwan o manatili sa ating pagkakagapos. Madaling masanay sa ating mga libingan, tanggapin ang isang buhay na malayo sa potensyal na inilaan ng Diyos para sa atin, ngunit tinatawag niya tayong bumangon upang tunay na mabuhay at yakapin ang kabuuan ng kanyang panunumbalik. Higit pa rito, ang pangako ng Diyos ng pagpapanumbalik ay hindi lamang para sa individual, kundi para rin sa mas malalaking pangkat. Kung paanong ipinangako ng Diyos na bubuhayin muli ang buong bansang Israel, nais din niyang buhayin ang mga pamilya, simbahan at buong pamayanan. Tinatawag niya tayong maging daluyan ng kanyang pagpapanumbalik, dalhin ang kanyang pag-asa at kapangyarihang nagpapabago sa mga libingan sa ating paligid. Naway yakapin natin ang pangakong ito ng buong puso. Maging matapang nawa tayo upang hayaang iahon tayo ng Diyos mula sa ating libingan. Puspusin tayo ng kanyang espiritu at gamitin tayo upang dalhin ang kanyang pagpapanumbalik sa isang mundong puno ng sugat. Sapagkat ang Diyos na kayang bumuo ng isang hukbo mula sa isang lambak ng tuyong mga buto, ay tiyak na kayang buhayin at pag-alabin muli ang bawat aspeto ng ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. At inyong makikilala na ako ang Panginoon kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at iaahon kayo mula sa inyong mga libingan, aking bayan. Ang makapangyarihang pahayag na ito mula sa Diyos kay Ezekiel ay nagpapakita ng tunay na layunin ng pangitain ng tuyong mga buto at ng pangako ng pagpapanumbalik, ang lubos na pagkilala sa Diyos. Hindi ito isang maliit na detalye sa kwento, ito ang rurok ng buong pangyayari. Ang kahangahangang tagpo ng mga butong nagtipon, mga lamang bumalot at ang hininga ng buhay na bumangon sa isang buong hukbo. Lahat ng ito ay may mas mataas na layunin upang ipahayag ang tunay na kalikasan at karakter ng Diyos. Pag-isipan ang kahulugan ng pahayag na ito. Ipinapahiwatig ng Diyos na sa pamamagitan ng kamangha-manghang gawaing ito, ang pagbibigay ng buhay sa mga bagay na ganap ng patay, ang kanyang bayan ay tunay na makikilala siya. Higit pa sa pagiging saksi sa kanyang kapangyarihan, ito ay tungkol sa mas malalim na pagkaunawa kung sino siya. Isiniwalat nito ang isang mahalagang katotohanan. Madalas, sa ating pinakadesperadong sandali, sa ating sariling mga lambak ng tuyong mga buto, doon natin tunay na nakikilala ang Diyos. Sa ating pinakamababang punto, kung kailan tila wala ng pag-asa at wala ng ibang matatakbuhan, madalas doon pinipili ng Diyos na ipahayag ang kanyang presensya sa pinakamakapangyarihan at hindi mapag-aalinlanganang paraan. Pag-isipan ng iba pang mga kwento sa Biblia na nagpapakita ng temang ito. Sa gitna ng nagliliyab na pugon, naramdaman ni Shadrach, Meshach at Abednego ang presensya ng Diyos sa paraang hindi pa nila naranasan noon. Sa lungga ng leon, malinaw na naranasan ni Daniel ang makapangyarihang pag-iingat ng Diyos. Sa tiyan ng malaking isda, natutunan ni Jonas ang awa at kapangyarihan ng Diyos. Para sa atin ngayon, ang aral na ito ay nagbibigay ng hamon at kaaliwan. Ang hamon ay makita ang ating mga pagsubok, paghihirap at mga lambak ng tuyong buto bilang pagkakataon upang higit na makilala ang Diyos. Kapag nahaharap tayo sa tila imposibleng mga sitwasyon, kapag tayo ay ganap na pinanghihinaan ng loob, maaari nating piliing tingnan ang mga kalagayang ito hindi lamang bilang mga hadlang na kailangang lampasan, kundi bilang mga pagkakataong maranasan ng Diyos sa isang bago at mas malalim na paraan. Ang kaaliwan na ating natatanggap ay nagmumula sa katiyakang ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay, kahit ang ating pinakamalalalim na pagsubok upang ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Sa kamay ng Diyos, walang nasasayang.
Bawat paghihirap, bawat kabiguan, bawat sandali ng kawalan ng pag-asa ay maaaring maging daan upang ipakita ng Diyos kung sino siya. Mahalagang maunawaan na ang pagkakilala sa Diyos ay higit pa sa isang intelektual na pagsisikap. Hindi ito tungkol sa simpleng pagkuha ng impormasyon tungkol sa Kanya, kundi sa personal na karanasan ng Kanyang presensya. Kapag sinabi ng Diyos, "At inyong malalaman na ako ang Panginoon," tinutukoy niya ang isang malalim at personal na pagkilala, isang kaalamang nagmumula sa direktang pagdanas ng Kanyang kapangyarihang lampas sa anumang lohika ng tao. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating espiritual na paglalakbay ay hindi lamang dapat umiikot sa ating mga ginagawa para sa Diyos. Dapat din itong humantong sa mas malalim na pagkilala sa Kanya. Madalas sa ating kasigasigan na paglingkuran at pasayahin ng Diyos, maaaring malimutan natin ang pinakapuso ng ating pananampalataya, ang magkaroon ng matalik at personal na relasyon sa Kanya. Bukod dito, ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan. Kapag nasaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabago ng buhay, kapag nakita nating ginagawa niya ang tila imposible, nagiging buhay na patotoo tayo ng Kanyang kalikasan at lakas sa iba. Ang ating sariling mga kwento ng muling pagbuhay ay nagiging makapangyarihang patunay na nagtuturo sa iba patungo sa Diyos. Pag-isipan kung paano nauugnay ang pananaw na ito sa iyong kasalukuyang mga hamon. Ano ang mga lambak ng tuyong buto sa iyong buhay ngayon? Marahil ito ay isang relasyong ganap ng nasira, isang suliraning pinansyal na tila walang solusyon, isang patuloy na pakikibaka sa bisyo o isang espiritual na tagtuyot na nagiiwan sa iyo ng pangungulila at kawalan ng sigla. Paano kung sa halip na tingnan ang mga pagsubok na ito bilang mga problemang kailangang lutasin, ituring natin ang mga ito bilang mga pagkakataong mas lalong makilala ang Diyos. Isipin kung paano kung ang ating mga panalangin ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng sagot, kundi tungkol sa paghahangad ng mas malalim na pagkaunawa sa presensya ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Tandaan na ang parehong Diyos na bumuhay sa isang hukbo mula sa isang lambak ng tuyong buto ay ang parehong Diyos na nais magpakilala sa iyo ngayon. Nais niyang makita mo siya hindi lamang bilang isang malayong konsepto sa teolohiya, kundi bilang isang buhay at makapangyarihang puwersa sa iyong buhay. Naway dumating tayo tulad ng mga Israelita sa puntong masasabi natin ng may katiyakan, "Ngayon, alam kong ikaw ang Panginoon," hindi lamang dahil nabasa o narinig natin ito, kundi dahil nasaksihan natin mismo ang Kanyang malinaw at makapangyarihang pagkilos sa ating buhay. At hayaang ang malalim na pagkaunawang ito sa Diyos ay hubugin tayo. Bigyan tayo ng matibay na pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig, lalo na habang tinatahak natin ang pinakamahirap na lambak ng tuyong mga buto sa ating buhay.